O, para sa akin si Bongbong Marcos ang responsable sa naging korupsyon dito sa ating bansa. Kasama po natin ngayon via Zoom ang mainit na mainit, trending na trending at idol ng Banateros, si Oo naman. former lawmaker Mike Defensor. Magandang gabi po sa Yun. inyo. Yun. Kong Mike, Yes. Sec Mike, ano bang gusto nyong itawag namin sa iyo? Senator Mike. Senator Senator Mike na yan. Wala nang iba. Ipinrock Yun na naman yun. na. Pinukprokama ko na Senator Mike Defensor para sa 2028. Wala nang usap-usap. Boto nila. Yun. Hindi kaya vice na, vice. Awa ko naman. Mana ba yan eh? Ha? Vice Sir Mike, ganda. Sir Mike, ilan tawag kayo vice ganda? Huwag na. Pag-usapan yun. Sir Mike, ilan tawag ka na? Ilan tawag ka na ba ngayon, Sir Mike? Congressman Mike, ilan tawag ka na? Una muna, Sir Jack, babati muna ako sa Balateros. Mamaya ko na Hindi bumali. isa-isa Ilan rin, tawag ka na? sorry. Ilang taon na ako? 56. Nambubuli. Gok lang, Sir Mike. Go. Boss Dada, sa Balateros, magandang gabi po sa inyo lahat at sa lahat na nanonood. And of course, Boss Dada, belated happy birthday sa'yo. Yun. Mabuhay ang Balateros. Yun. Oy, maraming salamat Kong Mike. 30 ka na. Oo na. Wala na ako sa kalendaryo, 30 na eh. Parang hindi ka Pero- naniniwala. Ha? Ano ko pala, 25, 25. nung nakara, nung 4 years ago, Oo. mm, Pero supposedly nandito si dating Congressman Mike Defensor. Kaya lang nasa Cebu siya ngayon eh. Oo, dahil naglunsad nung nakaraan lang Kong Mike ng rally diyan ano at medyo hindi yata naging maganda yung inyong experience. Kwento naman sa amin Kong kung ano yung nangyari diyan. Yes, Boss Dada, actually, nandito na ako sa Maynila. Sa Nagkaroon ng Maynila na. motorcade caravan. Ngayong araw. Okay. Kaya nga nung sinabing pupunta ako dyan sa Banateros, sabi ko baka hindi ako umabot sa kadahilanan na galing pa kami sa Batasang Pambansa. Pero napakaganda ng motorcade caravan ngayong araw. Malaki, maraming nag-participate at naging mapayapa. Yung sa Cebu, ang nagulat kami dahil katulad ng nabanggit mo, 3 beses kaming hinarang. Maraming checkpoints, pati yung mga gustong umattend, dinarang nila. Pagkatapos nung pupunta kami ng Puentes Menia, kasi Freedom Park naman yon at doon nakasara kami magtitipon-tipon, hindi kami pinayagan. Sabi daw may mga ginagawang construction doon na yung tinatanggal daw yung mga Christmas tree. So, ginawa namin, pumunta na lang kami doon sa lugar ng magdi-disperse na kami. Nagsalita kami ng maikli sa mga kasama, nagpasalamat kami. At matapos noon, nung pumasok na kami, umiinom ng tubig, nagkakape. Siguro mga 10 minutes, lumusob yung mga pulis. Pagkatapos nga, inaresto yung, nung unang, pagkakalam ko 7, kinuha yung mga motor, mga 10 motor yun. Nung lumabas kami, ayun, nagkaroon ng konting kaguluhan, nagnegosasyon, tapos si Jun Abines nga, yung isa sa mga leader doon sa Cebu, sabi niya, ako na lang po ang susurrender dahil ang panawagan ni Jun Abines at pakiusap niya, wag nang idama yung mga iba pang motorista at saka yung mga motor na kinumpiska. Ganun na nangyari. Napakawalan naman yung mga motor at yung mga motor, yung dalawa ata na naiwan sa presinto. Pagkatapos, ngayon lang siya, kung di ako nagkakamali, kaninang umaga lang siya pinakawalan sa Cebu. Medyo ibang klase talaga. Hindi maganda yung naging experience namin. Talagang parang pinapakita talaga yung yung lakas ng kapulisan, ginagamit laban sa atin, na ang katotohanan tapos na naman. Wala na, peaceful na, wala na dapat issue. Pero ginawa pa rin nila yon. Ibig sabihin na, Kong Mike, wala kayong ginagawang masama dyan at bigla pa kayong gustong hulihin, no? Kung kailan tapos na yung Yes. ano nyo. Tapos na. Nagbigay ng pagkain, tapos nagulat pa nga kami yung mga motor, nakapark doon sa bangketa, which is a private, kaharap ng private property kung nasan kami. Inurong pa nila, tapos ang sabi, niharang pa daw sa kalye, obstruction of traffic. Kung titingnan mo naman, ang luwag ng kalye, wala nang dumadaan dahil maaga pa rin naman yon. At doon sa kabilang kalye, ang dami nakaparadang kotse, wala silang ginambala doon. Pangalawa, alam mo naman yan, tapos na nga eh. Ano ba ang pagsabihan nila na baka pwedeng itabi yung motor, which I don't think na may obstruction talaga. At ang pangatlo nakakagulat, nagdatingan sila. Siguro mga dalawang van na mga SWAT team may long arm. Ang mga pulis na dumating, humigit kumulang siguro mga 50 pa para puntahan lang kami. Kung ako'y nagtataka lang, bakit si Jun Abines ang hinuli, hindi kayo? Diba? Or kung sino man, bakit mag-isa lang siya?
Hindi ko rin alam dahil yung isang kasama ko doon, si Jimboy, isa din sa mga leader, sabi niya, sige, huliin nyo na lang ako, huwag nyo kunin yung mga tao. At kami din, nandun naman, nasa harapan. Pero ang katotohanan, talagang dapat wala silang hulihin eh. Dahil tapos na yon, wala nang ginagawa yung mga tao. Kung ang rason nila, for example, is galit sila dahil wala daw permit o galit sila dahil yung nagugulo yung ASEAN meeting doon, maintindihan ko pa na kung doon mismo kami hinuli. Pero kung talagang tapos na, wala na kaming ginagawa at doon lang sila pumasok. Kaya ko to natanong ko kasi alam ko wala naman dapat hulihin, no? Kaya lang, meron ng harassment before sa kanya eh. Baka konektado to, hinanapan lang ng butas para tuloy-tuloy yung harassment. Gusto lang siya talagang patahimikin. Totoo yun. At ang isa pa rin doon, siguro parang sinisignal nila yung Cebu na huwag kayong kumilos ng ganyan. Kung hindi ay, yun, gagawa namin kayo ng kaso, huli namin kayo. Tama yan eh. Nangyari yan kila John. Pero alam mo, in the past daw, hindi naman kinikwento ng mga kasama natin sa Cebu, sila Moises, wala naman daw silang ganyang nararanasan. First time nilang nakakita ng ganitong paggamit ng dahas o yung ganitong klaseng panunupil na hindi kami makapagsalita, hindi kami pwedeng gumawa ng... Kasi Freedom Park yung Puentes Menya eh. Pwede na kami pumunta doon at magkaroon ng maliit na programa pero talagang ginigipit nila. Kong, Master Judea po. Nabanggit nyo po at napanood naman natin, yung live nyo po, napanood ko, na meron pong mga kinukuhang motor, mga sasakyan at tapos na po yung rally nun, tapos na po yung motorcade. Ano po yung sinasabi nilang rason kung bakit na po, bakit po sila nanguhuli at ilang sasakyan po ba yung nahuli nila, hinuli at kumusta na po itong mga hinuli na ito? Actually, Master Judea, nung nasa loob kami, lumabas nga ako. Sabi ko, oh, ano ba to? Kung mapapansin mo dun sa live ko, sabi ko, tapos na nga, ba't nanggugulo pa? Ang sabi sa amin, kailangan daw may maaresto. Kailangan daw may makulong. At kailangan may mga makumpiskang motor. Sabi ko, ano ba naman kayo? Tama na, tapos na. Kaya nga parang, ngayon ko lang sasabihin siguro, yung kay John, nagkaroon pa ng usapan. O sige, ikaw na lang ang ikukulong para mapakawalan tong iba. Kailangan kasi, kumbaga may kota na may makulong. So, ako naman, ayoko makialam dahil parang ang katotohanan doon yung mga pulis, bumubulong pa nga yung ibang opisyal eh. Sinasabi lang, Sir, Duterte kami. Sir, pasensya na kayo talaga kayo. Yung iba sinasabi, Sir, hindi namin makakalimutan yung ginawa ni Duterte sa kapulisan. May mga quietly, no, na bumubulong na, Sir, kasama nyo kami. Siyempre, galit din sa korupsyon. Pero nung sinabi na pasensya kayo, may order at kailangan may mahuli, yun na, alam ko, hindi na naman galing sa pulis ng Cebu yun eh. May utos na galing sa taas. Kong, J. Guevara po. Hindi kaya kung baka ano dahil Marcos resign yung nasa damit nyo at hindi BP Sara resign kaya kayo ginipit? At palagay ko, Jay, yun na talaga yun. Yung Marcos resign na panawagan na sinasabi namin at patuloy namin ginagawa. Kaya nakita ko naman ngayong karaban, ngayong araw, grabe naman. And to be fair, no, I'd like to thank the PNP, MMDA, pati yung LGU, yung Quezon City at saka yung Caloocan. Alalay naman talaga yung motorcade caravan ngayon. Medyo hindi nila ginipit. Tingin ko, nakita rin nila yung epekto sa Cebu na marami nagalit na tao. And siguro dapat ganun lang. Huwag nilang gipitin yung mga tao, huwag nilang ipitin, huwag nilang masyado bang tinatapakan o niyurakan yung karapatan. Alam niyo naman, nakita niyo nung impeachment pa lang eh. Pag-file mo, ayaw tanggapin. Pagkatapos noon, sa Cebu, ito yung nangyari. Sunod-sunod din, no? And buti naman ngayong araw, medyo maganda naman yung naging trato nila. So, tama ka, politika talaga, pero alam mo, hindi pwede yan eh. Dapat pabayaan nila ang taong bayan na magsalita at sabihin ko ano yung nasa isip nila, yung damdamin nila. Dahil totoo naman, may nangyayari at may nangyaring korupsyon. At kailangan ng taong bayan na may pananagutan o meron talaga mga opisyal. O para sa akin si Bongbong Marcos ang responsable sa naging korupsyon dito sa ating bansa. Kong Mike, tanong lang, meron bang ibang media na nandyan? Kasi parang hindi ata ito masyadong naibalita itong sa Cebu. Kasi ang ginawa namin, Panatbay, ang nangyari, dapat sa hapon ito. Ang sabi ng mga taga Cebu sa akin, Sir, magbabaguhin namin yung schedule, gagawin namin umaga. Alam mo, nagugulat din ako dahil
Sabi ko, kaya niyo yun? Bigla niyo lang babaguhin, tas ang aga-aga. O sir, sabi niya, kaya namin. Kaya yung mga media, nakahabol na lang nung hapon, nung nag-press conference kami. Pero nung umaga, nandun yung mga riders, yung mga Sara Duterte riders, iba-ibang grupo no, na nagsama-sama na nandun, na nagulat ako talagang isang tawagan pala, kaya ng Cebu na mag-organize at talagang gumawa ng pagkilos. Kong Mike, Boss Dada, ang Cebu City, ang tinaguriang sister city ng Davao. At alam natin na ang Cebu, maraming mga Duterte supporters talaga dyan. Yung Davao, nung nakaraan, nagpakita ng muscle ang PNP. Ngayon naman, dito sa Cebu, na kilalang baluarte din ng mga Duterte. So sa tingin mo, pattern na ito, pinapakita na ba nila sa lahat ng mga probinsya na gustong makiisa sa kausa natin, laban sa korupsyon, ganito ang gagawin nila? Ako, ang nakikita ko talaga, lahat ng gagamitin lang poder ng gobyerno para gipitin ang tao. Pero ang isang palagay ko dito, Boss Dada, ang hindi nila nakikita, mismong ang mga kapulisan, may sentimiento laban dito sa korupsyon, laban dito sa mga nangyayari. Siyempre nga naman biruin mo, tinataya nila yung buhay nila, yung mga sundalo, yung mga pulis sa ating bansa. Pinaglalaban yung ating karapatan, pinaglalaban na magkaroon tayo ng kapayapaan. Pagkatapos maririnig nila yung delivery ng pera, 2 billion isang buwan kay Pangulo. Sabi ni Saldico, sabi niya may 25 billion. Pagkatapos marami sa kanila nabaha. Katulad ni Sergeant Gutesa, binaha yung pamilya niya. Yung kasama niya, binaha din yung kamag-anakan. So, ang hindi nila nakikita dito, talagang gagamitin na lahat ng poder ng gobyerno. Katulad nung sa SecGen's office nga, hindi lang nila tinanggap yung ating impeachment. Pero marami dito sa ating mga kasamahan sa armed forces, including PNP, at lahat ng sangay ng ating gobyerno, ang may sentimiento, may sama ng loob, may tinatagong galit tungkol dito sa ating korupsyon na nangyari sa ating bansa. Palagay ko, Boss Dada, talagang kahit na pilitin nila to at gawin nila to, aalma at aalma din. Hindi lang ang taong bayan, pero mismong yung mga kasamahan natin sa gobyerno na may simpatya sa nangyayari sa ating lipunan sa ngayon. Pero kumusta? Kasi pag-usapan natin maya-maya yung tungkol dyan sa impeachment. Yung dumalo dyan sa Cebu, gaano po karami? Kasi may mga troll accounts na may mga lumalabas sa social media na nilangaw daw yata yung inyong caravan dyan. And aside from that, kamusta naman din yung ating caravan na ginanap ngayong araw lang na ito? Yes, Boss Dada, i-qualify ko yung tanong mo kanina, may yung gumagamit minsan ng karahasan. Palagay ko lang minsan, may mga ilan dyan sa ating kasundaluhan, hindi yung mga rank and file, kundi may mga rangko, yung gustong gumawa siguro ng konting pagpapakitang gilas. Para katulad ng nangyari sa Cebu, sabi, kailangan may kapalit, kailangan may maaresto, utos sa taas. So, yan yung tingin ko. Ngayon, yung sinasabi lang konti yung sa Cebu, kung konti ang sa Cebu, bakit ganun? 3 beses kami hinarang. Pagkatapos ang checkpoint, hindi lang doon sa aming pinagdalo yan. Lahat ng gustong umaten, hinaharang nila. Sinuslow down nila para hindi makapunta. Katulad nung isang kasama namin, si Yusek Lito Ruiz, na pupunta sana sa amin doon, hindi na siya nakapunta dahil nga hinarang din siya doon sa checkpoint. And kami din, 3 beses nga hinarang, hindi pinapunta doon sa Puentes Menya. Kung talagang totoo yung sinasabi nila, di sana pinabayaan kami, di ba? Di sana hindi na nila ginulo. Kung konti talaga, ba't mo guguluhin? Ngayong araw, hindi ko talaga eksakto alam kung ilan kami, pero napakadami, napakahaba. And pati yung sa kalye, pagka dumadaan kami sa kalye, yung dadaan namin mga tao, sumisigaw, bumubusina, nakikisama. At malinaw, alam naman natin, maging yung survey, napakalinaw na yan Maging sa NCR, bagsak na yung pagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabuuang bansa, umabot na ng negative 15%. Yung tiwala at walang tiwala, negatibo na ang walang tiwala. At ito ang nangyari sa bansa natin sa ngayon. Alam mo, pagka ganyan ang bansa natin na walang tiwala ang mga tao sa Pangulo, tuloy-tuloy yung mga nagiging korupsyon, wala na talagang gagalaw. Pati ang ekonomiya natin apektado, peace and order natin apektado, lahat ng mga trabaho ng gobyerno apektado.
Kong Mike, di ba may control sa local police yung LGU? Marami ngayon ang kumu-question sa sa posisyon ni Pambari 4 diyan sa Cebu. Bakit parang lumalabas na mas makapangyarihan yung PNP over sa freedom of expression ng mga taga Cebu? So, ano ba sa tingin ninyo nangyari diyan? Paki-explain nga Kong Mike. Ano bang posisyon ni Governor Pambari 4 diyan sa mga checkpoints na yan? Kasi nung nanawagan kami na dyan sa Cebu, tapos nagkaroon kami ng press conference, parang lumabas siya, I think 2 days before. Sabi niya, huwag nyo namang gawin yan. May mga ASEAN dito, yung ASEAN ministers, dahil may tourism convention sila. Na ako din, gumawa ako ng sagot na, di ba, ang isang pagka sinasabi mong maganda yung iyong demokrasya, maganda yung iyong bansa, hindi ka matatakot na may magsalita o magpakita ng kanilang karapatan para magsalita, para maging kritikal sa gobyerno. Yung bang parang sa bahay mo, pilit mong pinapakitang maayos, yun pala wala na, inaanay na o hindi na gumagana yung bahay, yung mga kung ano yung mga appliances mo diyan, parang pakitang tao yun para sa akin. Kaya kami nagulat kasi I would think, di ba, kung ako, hindi ko naman sinasabi, hindi ko kilalang personal si Governor Pambali 4, pero ako, I would make sure na alalayan niyo yung mga taong yan, bigyan niyo ng magandang ruta kung gusto nila magpahayag ng kanilang mga sinasaisip, ng kanilang pananaw tungkol sa nangyari sa bansa. Katulad na nangyari ngayong araw, na talagang yung mga pulis, inaalalayan pa kami, o dito na kayo, para maayos ang maging daloy ng trapiko. At kung gusto pumunta ng Puente Xmeña, mas maganda pa nga. Kasi wala nang gulo doon, wala nang mga, kumbaga public park, parang Quezon Memorial Circle. O yan, sige, alalayan nyo rin sila. Doon sila magkaroon na magdaos ng kanilang mga talumpati, doon sila magsalita, doon sila magkaroon ng programa. Ito hindi. Di mo, hinto mo ng hinto. Nakikita naman yan sa social media. Pagkatapos, biglang nung nakaupo na sila, nilusob nyo na naman. Kung ako yung gobernador sa lugar na yon, titindigan ko yon. Di ba? Pagsasabihan ko yon. Bagamat merong mga ibang rehiyon na police na coming from the regional offices o may mga ibang opisyalis, I would make sure that my people are protected. And papalabasin ko na ang Cebu ay isang malayang probinsya, malayang syudad ng Cebu City, na dito magandang demokrasya, mapayapa at maayos. Gusto niyo magsalita, walang problema. Dahil ito ang katibayan o ito ang paninindigan ng Cebu na dito sa amin ay walang kinikitil na karapatan. Hindi namin pinapatahimik ang tao para lang magmukhang gwapo. Yun, Kong, hindi ba kayo natatakot na baka naman kayo naman ng isunod na katulad ng ginagawa kay June Abines? Hindi ba kayo napapaisip na baka kayo naman ng isunod na gipitin? Ako, Boss Jay, handa tayo dyan Kung ano man yung gawin nila, siyempre, paninindigan natin to at paniniwala natin to. Ako naman nga, hindi nga ako nagsasalita na matagal dahil wala naman ako sa Kongreso, wala ako sa Senado. Pero nakita ko yung pangangailangan na may tumindig at magsalita at tumulong dito para ayusin yung ating bansa. Hindi na to laban sa ngayon laban na to ng mga anak natin. Biruin mo, eto, kwento lang sa Banateros Madalas ko itong ginagawang ehemplo. Kung inaayos lang ni BBM yung budget, hindi nila binaboy, hindi nila nilagay sa flood control, by 2028, meron tayong subway. Naunahan na nga tayo ng Vietnam Naunahan na nga na ata, yung sa ibang bansa, pati yung PhilHealth, for example, ng Thailand. Ngayon sa Thailand, magkasakit ka kahit magkano, 10% ang babayaran mo. O dito, ano nangyari sa atin? Kinuha yung pondo ng PhilHealth, nilagay dito sa flood control na naman. So ito yung mga bagay na ayaw natin magpatuloy. Kawawa naman yung mga anak natin. At saka ako palagay ko, Boss Jay, at panawagan ko rin sa mga otoridad, bago nyo po ko hulihin at ikulong, si Sir Jack muna ang hulihin nyo dahil mas Hoy! Tama. Wala ko, Congressman. Nananahimik ako